Hi guys, it's Gracie. Again, finally, nagawa ko na itong video na ito, which is the Q&A. It's been a long time, I know, 1 year. So, yeah, dami nangyari. And, okay, I'll make sure na masasagot ko yung karamihan sa mga katanungan. Okay, let's start. By the way, hindi na po ako nagtatrabaho sa Flex. Ako po ay nag-resign sa Flex this year lang rin. And, yeah, tinapos ko lang yung buong January and nag-resign po ako sa Flex. And nandito pa rin ako sa Hungary. Based na ako ngayon sa Budapest. Before kasi nasa Siofok ako. So nasa Budapest na ako ngayon. Pero yes, gagawin ko ng ibang video about that. Kung paano ako nag-resign and ano ba yung mga ginawa ko. So for now, sasagutin ko muna yung mga na-pending na tanong. So pasensya na kayo. Okay. Let's start. Marami-rami kasi to. Okay, first is, hindi ko na-screenshot itong tanong na to. Actually, naalala ko siya. Naalala ko lang siya. Kasi nung iniisip ko, ano pa kaya yung mga questions na pwede kong sagutin. Pas bigla ko siyang naalala. Hindi ko na mahanap yung taong nagtanong sa comment section ko. Hindi ko na alam kung anong video siya nag-comment doon. Pero, ayun, naalala ko. Tinatanong niya kung magkano ba yung tax. Magkano ba yung tax talagang nababawas sa mga nagtatrabaho dito sa Hungary. So, yeah, hindi naman bago sa inyo na mataas talaga o malaki talaga yung tax deduction namin dito sa Hungary. Especially kapag wala kang anak. Doesn't matter kung kasal ka o hindi. Ang pinag-usapan dito is kung may anak ka o wala. So, kapag wala kang anak, or yeah, you're single nga, edi mataas ng tax mo. Mataas yung babawasin sa yung tax. And then, kapag mayroon kang isang anak, dalawang anak, it's less tax yun. So, kapag tatlo yung anak mo, they called it free tax daw siya. So, hindi din kasi may mga ibang taxes pa eh. May mga iba pang tawag sa mga tax dito. Siguro mag-free tax ka lang dun sa tinatawag nila na tax advance. Yun, dun lang mag-free tax yung mga tatlong anak. Which is, actually, ang alam ko, yung kahit dun sa tatlong anak, may age bracket sila. Kung pasok sa age bracket nila dito, yung age ng anak ninyo. So, yun. Ipapasilip ko na lang sa inyo yung huling payslip ko sa Flex last January. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kinakaltas sa akin. Kasi, mayroong tinatawag na SS tax at dalawa yun. Mayroong regular and not regular na SS tax. So, parehas yun may kaltas. And then, yun na nga yung tax advance. And then, insurance fee net. Yun yung kinakaltas sa amin. So, ipapakita ko sa inyo dito sa screen ko yung last tax ko. So, as you can see, ito yung sinasabi ko sa inyo na SS tax na not regular and regular. Yeah, yan yun. And then, we have also tax advance. Yan. And the insurance fee net. Yan po yung mga kinakaltas sa amin, sa sahod namin. And then, okay, the total deduction mandatory by law, ito yung total na kinaltas sa amin. SS tax at saka yung tax advance. Ito na yung total. 122,521 foreign po yung kinaltas. Plus, may plus pa po na other deduction which is this one, 370 Hungarian foreign. Ito yung insurance fee net. Siya yung other deduction. So, yung total na kinaltas sa akin for this month is 122,891 foreign. Magkano nga ba yan sa peso? Eto siya sa peso. Yan kasing 122,000 na yun, almost 123,000 foreign dito sa Hungary is malaki na siya. Kung baga makakabili ka na ng grocery mo for 1 month supply mo na yon. And yeah, sa peso mababa siya. Yeah. But dito nga is malaki siya. Dito sa Hungary is okay siya. Alam niyo guys, yung sahod naman dito kasi is okay naman sana kung
kung wala kang pinapadalan sa Pilipinas, kung okay yung buhay mo sa Pilipinas, okay siya. And yeah, yung especially the tax nga, ang taas, ang laki talaga ng tax dito. Kahit mga Hungarian naman alam mo yun, no comment na nga lang rin sila dyan sa issue na yan kasi talagang wala namang magagawa. Malaki talaga yung taxes nila dito. And yeah, thankful part na lang dito is meron kang hindi ka nagbabayad ng accommodation mo, hindi ka nagbabayad ng kuryente, tubig, and then meron ka pang wifi. So yun na lang yung brighter side dito. Okay, next question. Paano po ma'am if nasa Dubai po yung COE ko sa first work ko, di ko na makukuha, may idea po kayo kung anong gagawin? Okay, bakit hindi ka kumuha ng COE? Kung mayroon ka pang kasamahan na nandun pa sa work mo sa Dubai, siguro pwede ka magpa-request or just email them, or yeah, email mo sila na kailangan mo ng COE. They can send you naman na scanned copy siguro sa email mo rin yun, and then yeah, print mo na lang sa Philippines yung COE na yun. Kung yun lang kasi yung parang madaling way, parang email mo sila or meron kang uutusan na tao na kasamahan mo doon na sabi mo na papahingi ka ng COE kasi kailangan mo siya, requirement siya, ganun. Kasi kung ano yung mga nilagay mong work experiences sa resume mo, kailangan may maipakita ka na COE ng mga yan. Next, anong agency niyo po ma'am? Ang agency ko sa Philippines is a First Dynamic Personnel, and then dito sa Hungary, ang employer namin is WHC. Next, ma'am, pwede po ba kahit high school graduate lang? Opo naman. At least high school graduate po yung tinatanggap sa company namin. I mean, sa Flex before. Sa company Flex, yes, as long as high school graduate ka. Ma'am, okay lang po ba? Ma'am, okay lang hindi nakagraduate ng high school. Depende po sa company and depende sa agency. But mayroon akong narinig na isang kasamahan namin, pero ibang agency kasi siya and iba rin yung employer niya dito, but we're same company. Hindi siya nakagraduate ng high school, but kasi dinaan niya sa experience ng trabaho. Like, hindi siya nakagraduate ng high school, pero nanlalaban naman yung experience niya sa work. So, siguro, nung time ng interview niya, employer's interview, nung time ng interview niya sa employer, nasagot niya lahat ng questions, or talaga naman na-prove niya na very knowledgeable siya when it comes to the work. I mean, nanlalaban yung work experience niya kahit hindi siya nakagraduate ng high school. So, depende po yun. I-try nyo lang po nang i-try yan. And kung alam niyo naman na bongga yung work experience nyo, and kapag interview na kayo ng employer, galingan nyo sa sagot. And basta related yung mga experiences mo dun sa mga hinahanap nilang work experience. Okay? Pwede po ba may tattoo, ma'am? Opo. Oo naman. Sobrang okay yung merong tattoo. Kahit visible pa yan, okay sa kanilang may tattoo. Sa company namin. Doon sa company may trabahunan ko, pero sa ibang company, hindi ko lang rin po sure. Okay? Next. Hello. Pwede po ba late register ng birth certificate? Ito po yung may dalawa-dalawang birthday. For sure, oo. Kaso, siguro dapat consistent yung mga birth date mo na nilagay. Like, sa passport mo, dapat parehas ng sa PSA certificate mo. Parehas ng birthday mo. Hindi pwedeng magkaiba. Yun, dapat consistent yung mga birth date mo. Yeah, okay lang yun kahit late for sure. Basta consistent yung mga birth date mo. Hindi iba-iba. Like, iba yung birth date mo sa passport, iba yung birth date mo sa PSA birth certificate mo. So, dapat parehas po. Paano kung hindi ka ex-OFWT? Marami po akong nakatrabaho or nakasama sa trabaho na hindi po sila ex-OFW. Mga first-timer po sila.
sa abroad. But, syempre, yung experience ng work nila sa Philippines is nanlalaban and bongga rin naman. So, yeah. Okay lang po, kahit hindi po kayo ex-abroad. Basta related po yung work experience nyo sa Philippines sa ina-applyan ninyo. Good morning, Ma'am Gracie. Tanong lang po, ma'am. Pwede po ba mag-apply kahit walang factory experience? Pwede po ba mag-apply na ang previous experience ay electrician sa Saudi? At may age limit po ba mag-apply sa factory worker sa Hungary? Salamat. Okay, sir. Okay lang ba mag-apply? Wala experience sa factory, but you electrician ka before? Sa Saudi. Siguro depende po sa factory na pag-a-apply ninyo. If siguro electronics company ito, for sure, related naman po yung experience ninyo. At least, related experience. Pasok. Basta, during interview, tatanong naman ho sa inyo yan kung ano yung ginagawa mo before, and ano ba yung line mo bilang technician, like that. So, try lang. Next. Hello Gracie, need ba ng visa papuntang Hungary? Opo. Yes na yes, kailangan po ng visa. Kaya po, natagalan din, and then there's waiting time talaga para sa apply namin kasi yung visa, para sa visa namin, and tsaka doon sa residence permit na hinihintay namin din before. Yes, of course, we need visa papuntang Hungary. It's part of Schengen country, so yeah, it's a European country. Kailangan po natin ng visa. Next! Itatanong ko rin kung required pa rin ba ang high school form 137 sa mga associate course na walang diploma pero may graduation certificate at TOR. Lagi niyong maririnig talaga sa akin yung depende. Depende sa agency. Yung agency namin, binigyan nila kasi kami ng list noon ng mga requirements na kailangan namin i-provide. Para kapag kompleto na, ipapasa na sa kanila yon. So, dun kasi, pinakita ko dito sa video ko na to, dyan, na kung ano yung mga requirements ng agency namin, and naka-state dun na kailangan namin mag-provide ng Form 137 from elementary and high school. But, ano lang naman po yun, optional lang yun. Kung meron kayong ipoprovide, ibigay ninyo. Pero kung wala at talagang hindi na kayo makakakuha and ayaw nyo nang kumuha o wala talaga, okay lang. Okay lang naman ho. Tinatanggap pa rin naman ng agency na kahit wala. So, hindi naman siya talagang yung kailangan mo siyang i-provide. Hindi. So, okay lang po yun. As long as meron ka ng yung pinaka, like, you said graduate ka ng associate course, provide nyo po yung certificate niyo or diploma ninyo and the TOR. Basta meron po kayo nun. Basta meron po kayong pinaka-highest education attainment ninyo. Tama ba? So, yun. Provide lang kayo ng diploma or certificate na graduate kayo and then the TOR. Okay lang po yun yung sa Form 137 ng high school elementary. Sa agency namin is hindi naman talaga kami finors na magpasa ka. Okay lang po yun. Next! Paano po yung walang elementary diploma? Meron lang po akong high school diploma and senior high. Okay lang. Kung yung high school or senior high school, yung pinaka-highest education attainment mo, okay lang. Ma'am, how po ang expenses? How much? I think how much ito. Kulang lang ng much. Yes, how much po ang expenses? Okay, expenses ko sa pag-apply? Wala ho kaming placement fee sa first dynamic. Wala kaming placement fee. Ang gastos lang namin is, ang ginastos namin is medical. Siyempre yung fare mo, pabalik-balik ng agency, and then papunta mo ng embassy, and then balik mo ulit ng agency, and then kapag nag-medical ka, yung pabalik-balik ka rin sa clinic kasi pag hindi naging perfect yung medical mo, like meron ka mga remed, babalik-balik ka rin doon sa clinic. So, yun. Yung fare mo, yung medical fee, yung fare mo,
pabalik-balik. And then, yung swab namin bago mag-flight, yun po yung mga ginastosan namin. Pero wala po kaming placement fee. Okay, may medical. Ang binayaran ko sa medical is, but then again, may medical, may mga remed ako, guys. So, ito yung mga proof ko. Dala ko siya. Hanggang dito sa Hungary, dala ko talaga siya. Kasi nasa isang envelope siya. So, yeah. Hindi ko alam naman pala lahat ng mga aking, it's good thing kasi may mga copy ako dito kasi kaya ko yung sagutin. So, para lang meron kayong guide kung kano ba yung nagastos ko sa medical ko. Okay. Okay, meron akong remed kasi yung BP ko that time is mababa. Mababa yung BP ko, and then there's something in my blood pressure kineme. Ganon. And then, on my ears, konting kwento lang sa ears. Mabilis na kwento. Sa Taiwan, I have problem sa ears ko and maraming beses ginamot sa yung ears ko kasi ang hilig ko maglinis ng tenga. Sobrang addict talaga ako maglinis ng tenga to the point na kailangan ko na ipadoktor yung tenga ko. So, maraming beses siyang ginamot sa Taiwan and naggumaling siya. Kasi, yung mga nasa Taiwan dyan, diba? Magaling ang mga doktor sa Taiwan and ang gamot sa Taiwan is bongga, guys, talaga. So, in short, magaling na yung tenga ko. Okay na yung tenga ko. Pero, nung nag-medical ako, sa PE, physical examination. Okay, physical examination. Siyempre, tine-check niya lahat. And then, check niya yung tenga ko. Then, tapos na siya, nakaupo na siya. Ewan ko ba naman na naikwento ko yung history ng tenga ko. Naikwento ko lang naman, pero okay na siya, nakaupo na siya. Okay na. Ewan ko, bubis talaga ako sa sarili ko, bakit kinwento ko pa yung history ng tenga ko. And then, nung naikwento ko yung history ng tenga ko, nirefer ako sa doktor sa labas. Hindi ko na babangkitin ko ano yung hospital, pero hindi ko rin babangkitin ko ano yung pinag-medical na namin. Pero, for sure, alam ng mga same agency ko. So, ayun, pinapunta ko sa ENT for my ears nga, para i-check yung ears ko na wala namang nakitang problema sa ears ko. Sabi na, syempre, para lang ma-fit to work ako, gagawin mo yun, diba? Para ma-fit to work ka, gagawin mo na lang, sunod ka na lang. Okay, punta ko doon sa ENT, ayan, binigay ko yung referral na papel from the clinic, and then, for sure, alam na nila kung ano yung mga yan. Alam na nila yan. So, chinek yung tenga ko, and then, wala. Nilinis lang ng water. As in, alam mo yung pag nililinis yung tenga natin na parang ginaganon, binombahan ng tubig yung tenga and then may lalabas. Walang lumabas sa tenga ko na kung kahit ano man. Tapos, after nun, syempre, doctor's fee yun, diba? Doctor's fee yun, consultation fee and doctor's fee. Keme, linis kineme lang niya, and then, diba, kwatang linaw na, diba? So, ayun, tapos binigyan pa niya ako ng medicine na ganyang kaliit na sobrang mahal, yung ipapatak sa tenga, which is wala naman nga ako nararamdaman na kahit ano sa tenga ko, kasi alam ko kapag hindi okay ulit yung tenga ko, alam ko, sa daming beses ba naman na hindi naging okay nito, noon, 6 years ago na, 7 years na nga, okay na talaga. So, tataka ako, anong problema nyo sa tenga ko ngayon? Naikwento ko lang naman yung history. So, ayun, para lang ma-fit to work, diba? Sa PE, sa physical examen na part, edi ginawa ko. So, doon, pagdating kay doktor, so, nakita ko yung papel, yung certificate from doctor na nag-fit to work ako, and then, okay na. Ganun lang kadali. And then, after that, yung BP ko na ang baba-baba kasi low blood ako, guys. Kasi ang hilig-hilig ko talaga magpuyat. Basta low blood talaga ako. So, I don't know, napunta sa, tas inano nila yung, nire-review na nila yung ECG ko na before naman, okay yung ECG. Kasi may ECG yung medical namin. So, chinek nila yung ECG, kineme, tapos, nirefer nila ako. Ito yung papel. Dala ko pala. Basta ito yung papel.
Ayan, ito yung papel na refer ako sa doktor. Ni-refer nila ako sa hematology. Ni-refer nila ako sa hematology. And then, okay. Pero, sa hematology, ang ginawa lang naman sa akin, kinuha na ako ng dugo dito. Dito. Kinuha lang ako ng dugo dito, guys. Yun lang yung ginawa. Tapos, microscope. Sa harapan ko pa ginawa. Sa harapan ko pa ginagawa ng doktor. And then the doctor said, you're okay naman. Your blah 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 is normal. Hindi ko alam yung mga medical term dun sa ibang, guys, andito nakasulat. Nandito nakasulat. Pero hindi ko alam paano tamang basahin tong mga term nila dyan. Sabi niya, okay naman daw. Tapos, nirecommend lang niya ako minom ng mga for blood nga, ganun. Okay. Binigyan na ako ng certificate and then okay na ako. Diba? Clear. Na-clear na ako. Na-fit to work na ako. So, yun yung dalawang remed ko, guys. So, yun nga, depende talaga. Kung yung pabalik-balik nyo sa clinic, agahan ninyo kasi kapag may mga repeat medical kayo, mga remed kayo, para matapos nyo agad. Kasi ang doktor, ang aaga niya nag-uwi. Malay nyo, i-refer kayo sa gantong hospital na doktor. Pupuntahan nyo pa yun dun. And then, extra money para sa mga pamasa-pamasahe sa mga nagko-commute. So, ayun, yun lang yung masasabi ko at yun lang yung i-share ko sa inyo about sa remed ko. And ang nagastos ko ay, okay, yung medical namin is, ang medical ko, kung wala akong mga remed at perfect yung medical ko, is 3,625 lang ang medical ko. Yun lang ang medical ko. Kaso, nag-remed ang lola nyo. So, yung sa tenga kong doktor, ang binayad ko, consultation fee at saka yung gamot is 2,600 total. And then, dito sa dugo ko, yung sa hematology ko is, I think nasa 2,000 lang. 1,000 plus lang yun. So, i-close na natin ang 2,000. Yun. Yun yung nagastos ko sa medical ko. Add nyo na lang yun. Total of, yun po yung kaso sa medical. Pero ang swerte nung mga isang medical lang, wala silang remed. Yung iba, nag-retake sa x-ray, sa ihi. Yun, maraming pwedeng mag-remed ka. Maraming reason na pwedeng mag-remed ka. Okay, the next question is, ma'am, mahigpit po ba sa medical? Na-explain ko na dun sa magkano yung expenses. Mahigpit sa medical, yung medical ko kasi, kung ano yung usual sa standard ng medical ng mga nag-OFW, and yung medical namin sa agency ko or sa clinic na na-recommend nila is merong ECG. Meron siyang ECG. So, yun lang yung nadagdag. And the rest is the normal thing na pinapagawa sa medical. So, mahigpit ba sa medical? I think kapag may mga nakita sila na, kailangan ng mga second opinion or kailangan nilang i-refer sa ibang doktor para makasigurado, yun yung i-remed ka nila katulad doon nangyari sa akin. So, ayun, hindi lang ako, marami akong kasama na nag-remed na nagpapalik-balik din sila sa medical. And magkakaiba kami ng sitwasyon. Minsan pare-parehas, minsan magkakaiba. Kasi yung iba sa x-ray, yung iba sa ihi, yun nga yung sinabi ko kanina. Ayun. Depende po kapag meron silang nakita na hindi sila sure, i-refer ka nila sa doktor. Ma'am, pwede po ba kahit matagal na experience sa factory ng nag-housekeeper kasi ako sa Middle East ng 10 years, pwede po ba mag-apply ng work kahit ganun ang trabaho tapos apply ng factory sa Hungary? Wow! 10 years housekeeping sa Middle East. Nice. You have factory? You have experience sa factory? Oh! Pwede po. Ako nga 6 years 6 years yung nakaraang experience ko pa from Taiwan. Pero nakapasok naman po. Hindi sila naging mahigpit yung company namin, which is yung company Flex during the interview. Hindi sila naging mahigpit kung recent ba yung
yung experience mo sa factory or matagal na. So, yeah. Depende na naman. Ang sagot ko ay depende na naman. Kasi may mga agency sa Philippines na at least 1 year mo nang experience ba, yung pinaka-recent mo na experience sa work, at least 1 year katagal. Yung parang ganon. So, ito, kasi ito, natanggap ako dito sa Flex is 6 years. Yeah, 6 years yung yung experience ko siya sa related work experience, which is yung sa Taiwan 6 years. So natanggap naman ako. Depende talaga. Pero may experience ko sa factory is anong company ba yung factory na pinagtrabahuan mo, as long as related naman dun sa pinag-a-apply mong company is okay naman, goods naman yun for sure. Next, need ba talaga ng walang stamp ang passport? Ano pong ibig sabihin nun? Walang stamp yung passport? Walang travel history? Like, yung passport mo, walang stamp? Ngayon ko lang na po yan. Nung umalis naman kami, nung lumipad kami, nung kapanahunan ko, parang tagal na yun, no? 2022 lang naman. Wala naman kaming ganyang experience na kailangan walang stamp yung passport mo. Paano kung last month nag-travel ka, 'di ba? Paano kung last month nag-tour ka sa ibang bansa, 'di ba? Hindi ko po sure. Ngayon ko lang po narinig yan na kailangan walang stamp yung passport. Kailangan walang travel history, ganun. I really don't know. Kasi yung passport ko that time is walang stamp kasi nakaka-renew ko lang ng passport doon. So, sorry kung hindi ko masasagot about that. Pero, hindi ko alam. Baka hindi not necessary. Kailangan walang stamp. Sorry. Sorry about this. Hindi ko siya masasagot talaga ng bongga. Next. Ma'am, pasagot naman po. Need pa ba ng UMID ID galing SSS at Pag-ibig ID saka Voters ID or Voters Certificate? Wala akong Voters ID or Certificate. Wala rin po akong Pag-ibig ID. UMID lang po yung meron ako. Ang hiningi na lang naman kasi sa amin is photocopy ng valid IDs. So, yung isa sa pinotocopy ko is yung sa UMID ko. Pero hindi naman ako kami hiningian ng ID galing sa Pag-ibig at saka voters. Yeah, voters ID. Number, yeah. Pag-ibig number mo, hiningi. And syempre yung tax number mo. And yung UMID mo. Yeah, kailangan may UMID ka. Actually, yung SSS ID, yung UMID ID natin, importante yan eh. Hinihingi talaga siyang, requirement. Pero, okay lang kung wala kayong voters ID or voter certificate or Pag-ibig ID kasi ako wala akong Pag-ibig ID talaga. So, ayun. Ma'am, may ukayan din po ba ng mga winter jacket na mura dyan? Sobrang dami ho. Marami, huwag kayong mga problema dito. Kung darating kayo dito ng winter, magdala lang kayo ng ilang jacket. Para pag nilamig kayo, talaga may panangga naman kayo. So, marami kayong mabibilihan dito ng ukay jacket. Pang winter, ang magaganda talaga. Parang gusto ko mag-vlog na mag-ukay ako dito. Next. Don't worry, gagawa tayo niyan. Okay? So, huwag ka mo problema. Marami kang mabibilihan dito na mga mura. Lalo na yung Humana. Yes, yun yung pinakamalapit dun sa namin, apartment namin sa Siufok. Ay, malapit na Humana sa amin. Dinadayo yun ng mga ibang Pilipino yung Humana doon. So, yeah. Imagine, 200 foreign, meron ka ng sobrang kapal na, alam mo yung pang winter jacket. So, next. Thank you po ma'am, pero hindi ako masyadong marunong mag-English. Paano kaya yun? Hindi marunong masyado, pero marunong. Okay lang ho yun. As long as sa interview is naiintindihan mo yung tanong sa'yo ng employer at kaya mong i-explain yung sarili mo, kailangan mong
masagot. Siyempre in English kasi hindi naman sila marunong mag-Tagalog. English lang rin naman yung kaya nilang, alam mo yon, i-adjust para sa atin kasi ang alam nila dito sa Hungary, ang mga Pilipino is magagaling mag-English. Manghang-manga nga sila sa atin dito kasi lalo na nalaman nila na pamula bata pa tayo sa school natin may subject na tayo na English. Kaya nga sabi, wow, mga Pilipino magagaling mag-English. So, kung hindi naman po masyadong bihasa sa English, as long as kaya nyo i-express yung sarili nyo sa English, and then kapag tinanong kayo ng employer about sa trabaho nyo, masagot nyo siya in English, ganun, at least in English, dahan-dahan lang ho, at least ma-explain niyo yung part ninyo is okay na po yun. Hindi naman po kailangan ng sobrang galing mo sa English or ma-impress mo sa English yung mga employer kasi dito, yung English din nila kasi is hindi rin namang, hindi talaga kasing galing ng mga English ng mga sa US, diba? Like, I'm talking about dito sa Hungary. So, yun. Okay lang po yun. Okay, next. Sana sa next vlog po ay yung mga bilihin dyan. Like bigas, meats, pati na din yung mga pang feminine hygiene. At meron po ba dyang Filipino brands? Okay, okay, gagawa ko ng video about that. Ng vlog about that. Okay, depende sa location. Kasi dito sa Budapest, merong mga Asian store. Meron na mga store dito na may mga Filipino brands. So, yeah, mas okay dito sa Budapest. But kasi if nasa ibang part ka ng Hungary, like nung nasa Siofok ako, mahirap. Kasi may mga Asian store near sa amin, pero mga walang Filipino brand halos. So, yeah, or mag-order ka pa online, or kung kayo naman pasabay na magagaling dito sa Budapest. Mga Filipino brands natin, mga pagkain. Or ikaw mismo, dadayo ka pa ng Budapest para mamili. Ganun. So, yeah. Mahirap pa. Hindi pa masyadong madali ngayon dito yung mga ganong, yung mga Filipino brands natin. But, yeah. Next. Hello po, pwede po mag-request ng vlog about ano po yung mga importanteng dalahin po dyan, yung hindi dapat mawala sa dadalahin. At yung mga okay lang naman na kahit hindi dalahin. Thank you po. Lambing niyo po magsalita. Nakakatuwa po kayong panoorin. Oh, thank you so much. Thank you so much po. Ano ba yung mga dapat dalahin? Ako kasi, mga dinala ko nun. Guys, alam mo yung sobrang gusto mo namang daming dalahin. Hindi mo talaga madadala kasi nga yung kgs. May timbang lang naman yung bagahe natin. So, ang hirap. So, okay. Lesson learned for me na dapat nilagay ko sa maleta ko nung pumunta ako dito. Pangtawid gutom mo. Or alam mo yun, pangtawid gutom mo for 2 months. Sabi mong 2 months or 1 month, okay. Magdala ka ng mga canned goods na hindi ko sinasabing lahat dalahin mo. I mean, yung tipong iisipin mo na yung canned goods na to is magiging ulam mo siya. Hindi naman araw-araw, pero alam mo yun, at least pag walang-wala ka na, pwede mo siyang iulam, pwede mo siyang gawa ng paraan at gawin mong ulam. Ganun, yung mga corned beef, sardines, tuna, magdala ka niyan. And then, kung winter ka darating dito, at kahit hindi naman winter, magdala ka ng mga dried fish. Dala ka ng dried fish. Tapos, ano pa ba, seasonings, yan, mga kasi iba dito, iba yung dito alam mo yung panglasang Pinoy natin, mga seasonings, yan, dala ka yan, and, yung tawag dito, yung, Ajinomoto, yung gano'n, tapos yung, yung mga seasonings, basta yung mga yun, magdala ka nun, huwag ka na magdala ng rice cooker, kasi, may mga rice cooker naman dito mabibili. Makakabili ka naman dito ng rice cooker. Sayang sa space. Pero yung iba kong mga kasama nun, nagdadala sila. Nakakapagdala naman sila. Pero kung nanghinayang ka sa space ng bagahe mo, ng maleta mo, dito ka na lang bumili. Or mag-share na lang kayo ng mga kabatch mo muna. For the meantime, share kayo ng pambili ng rice cooker. So, ayun. Yun. Dala kayo. Tapos, if mahilig kayo sa Bear Brand milk, kasi may mga kasama ako before na yung powdered milk na Bear Brand.
mahirap makabili dito. Mag-online ka pa, pupunta ka pa nga dito sa Budapest. So, dala kayo ng Bear Brand milk. Ano pa ba? Yeah, yung mga iba naman kasing hygiene kineme dito, makakabili ka na dito, guys. Like, but wala dito yung PH brand natin, wala dito. Lactacid yung kilalang meron ditong brand. Pero, magdala ka kung sa feminine hygiene o feminine wash mo. Sa feminine wash mo, dala ka. So, walang PH dito. Lactacid lang. And, kaso mabigat yung PH, chef. Mag-lactacid ka na lang dito. Okay na yun. Ayun, I think yun lang. Yun yung pinaka-best na maiaano ko sa inyo. Maipapayo ko sa inyo, dalahin ninyo papunta dito. Yeah. Basta yung magagaan ha, wag na yung sobrang bigat kasi baka doon pa lang naman sa mga dadalhin yung pagkain wala na, hindi na kayo nakadala ng damit. 'Di ba? So, ayun, anuhin nyo rin, timbangin niyo yung gamit ninyo. Timbangin ninyo, okay? And alamin niyo talaga kung ilan yung kgs na pwede nyo dalahin. Depende kasi sa airlines yan. Okay? Next! Meron po ba kayong kasama na nag-apply na mag-asawa or pwede po ba magkasama ang mag-asawa dyan? Yes na yes. Super yes. Actually, very open sila sa mga mag-aasawa dito. And, meron kaming, wala ako sa kabatch ko na nag-apply before na mag-asawa, pero meron sa amin na mag-asawang apply talaga. And, sobrang open sila sa mga mag-aasawa, kaya yes yung sagot ko dyan. Hi ma'am, new subscriber mo po ako. Tanong ko lang po, nung nag-layover po kayo sa UAE, dumaan po ba kayo ng immigration? Nung nag-layover po kami sa Dubai, hindi po. Kasi hindi naman po kami lumabas ng Dubai. Doon lang po kami sa airport mismo. Kasi andun lang naman kami for layover. Hintayin lang namin yung next flight namin. So, hindi po kami dadaan ng immigration. I think yung dadaan lang ng immigration is yung mga lalabas ng airport or papasok ng Dubai talaga. Yung ganun. Pero hanggang airport lang po kami. So, hindi po kami dadaan sa immigration. Naghintay lang po kami ng next flight namin doon, ng connecting flight namin papuntang Hungary. Next. Ma'am, tanong ko lang po, kahit ba high school graduate, pwede mag-apply dyan? Opo. Yes, nasagot ko na po ito. Opo. At least high school graduate. Yung sa agency namin, at least high school graduate siya sa mga manufacturing company or mga factory. At least high school graduate ka. Pasok ka. Next. Mamas ko lang, open po ba sa mga lesbian na mga kagaya ko? Wala bang discrimination dyan? Yes. Open na open po. Marami kaming, hindi ko ka-batch, pero marami akong ka-work sa Flex na, mga tropes natin dyan. Shout out kay Tropsky. Yeah, super welcome. Wala pong discrimination about that. So, super welcome. Pa-share po ng mga examination sa medical. Ano ba yung mga examination sa medical na yan? Wait a minute. Okay. Sabihin ko na lang kung ano yung mga ginawa sa medical, kung ano yung mga natatandaan ko. Of course, the standard, syempre, your stool, yung pee mo, blood pressure mo, and then yung kuha ka ng dugo dito. And then, we have x-ray, syempre, PE, physical examination, kasama ang dental. I-check din yun. And then, exam. We have exam para sa, psychological examination. Tama ba yung pinagsasabi ko? Pasensya na kayo kung hindi. Correct nyo na lang po ako. Tapos, we have, yun, sa mata mo. I-check din yung mata mo. And, magit ko na x-ray. We have ECG. Ngayon lang ako naka-experience sa medical na may pa-ECG sila. So, ECG. And then, hearing examination. Titingnan nila kung may problema. Pandinig mo. And then, ano ba dyan examen? Dental. Nabanggit ko na ba yung dental? Yeah, sa dental also. So, yun yung mga ginawa sa amin during
the medical. Sana nasagot ko po. Next, if nag-exceed po ng 25, hindi po ba pwedeng bayaran yung excess po? Salamat po sa tugon. Tinutukoy niya dito sa vlog ko na to, yung sa luggage mo. Kapag nag-excess ka, babayaran niyo yun. Kaya nga po maraming ginagawa ng paraan kasi ayaw magbayad. So, yun. Yes, katulad ko, nag-excess ako ng baggage ko. And, first thing first is, ang una mong alamin, kung sa mga kasamahan mo is mayroong mga magbakante pa or like 25 kgs yung kailangan pero yung may kasama ka na 20 lang yung dala niya or 18 lang yung dala niya, kung 20 man o may 5 na 5 kilo pa siya na pwedeng dagdag. So, 'di ba? Alam mo yun, makiusap ka na katulad nangyari sa akin dito sa vlog ko na to. Mapanood na dyan kung anong ginawa ko sa excess ko. So, ayun, I have, that time, meron akong kabatch na wala siyang masyadong dala. As in, napakaswerte ko kasi ako naman, nasobrahan sa dala. So, binigay ko sa kanya yung mga excess ko. Kaya naging okay yung bagahe ko, syempre. Kung magagawan mo naman ng paraan, diba? And, sayang din yung ibabayad mo. Kasi that time, wala na kaming Philippine money. Dollar na yung dala namin that time. Kasi nga, dito na kami, pagdating namin dito sa Hungary, magpapapalit. So, ayun. So, gawa tayo ng paraan, di ba? Pero may mga kasama ko nagbayad. Bayad talaga sila kasi wala na rin naman silang mapaglagyan din or wala silang kasama or ka-close na alam mo yon, yung lahat sila sakto lang rin naman yung kilo na dala doon sa maleta nila. So, wala sila. So, nagbayad sila. So, yun naman po. May choice naman po kayong bayaran ninyo yun para wala na kayong problema. Next! Ma'am, ask ko lang po, nung dumating po ba yung visa nyo, mga ilang araw po kayo nakaalis? Salamat po. Kasi po, ako 1 month na may visa, wala pa din po update about kung kailan nang alis. Pagdating ng visa namin, 2 weeks lang actually. 2 weeks lang after our biometrics. May 2 weeks pa ba? Basta, hindi naman po inabot ng 1 month. Nagpidos na kami. And then, after pidos namin, pinatawag na kami sa agency and binigay na yung yellow envelope namin, which is nandun na lahat ng dokumento namin na dadalahin sa airport at kailangan ipakita sa immigration. So, hindi naman po inabot ng 1 month. Siguro po yung case nyo, may hintay-hintay lang ho kayo. Hintay-hintay lang ho kayo for the flight details kung okay naman na po lahat at may visa na kayo. Siguro may mga inaayos lang sila kaya medyo hindi pa sila makapag-update ng flight details ninyo. Pero, yeah, malapit na yan. Tiwala lang ho. And, hintay-hintay lang ng konti. Next. Ma'am, kailangan po ba talaga English din ang sagot mo sa interview? Yes po, kasi hindi naman po sila nakakaintindi ng Tagalog. Yung employer po ha, I'm talking about employer, hindi po sila nakakaintindi ng Tagalog. So, kailangan sumagot ka rin po ng English. Okay lang po kahit hindi naman ganun kagaling sa English. Basta ma-express mo yung sarili mo in English and masagot mo yung mga katanungan ng employer sa English. Dahan-dahan lang, okay lang po yan. Ma'am, kailangan po pa ba ng duties and responsibilities sa resume? Ako, yung resume ko, meron ho mga duties and responsibilities yung resume ko. So, I think yun po yung matagal na rin siyang, dapat kailangan talaga may duties and responsibilities yung resume ngayon kasi may mga employer or agencies na tinitingnan yun kung ano ba yung ginagawa mo dun sa company yun. Kasi minsan, syempre, wala silang idea kung ano yung company pinagtrabahunan mo. So, babasahin nila yung mga duties and responsibilities mo para maintindihan nila kung ano yung trabaho mo dun. Next, gusto ko po sana malaman kung magkano yung magagastos sa pag-apply sa Hungary para lang po magkaroon naman ng idea sa tulad kong nangangarap sumubok dyan. Ngunit wala pang budget. Wala kasi akong ma-search about sa gastos sa pag-apply. Siguro nabanggit ko na. Nabanggit ko na kanina, ma'am. Okay, yun nga yun. Yung medical ko, which is total of like this.
Kasi kasama na dyan yung mga remed ko po, na 2 po yung niremed ko. Yung sa tenga ko and sa blood ko. And then, yung mga pamasahe, kung nagko-commute po kayo. And swab, bago yung flight. So, yun po yung mga nagastos. Yung pamasahe nyo, yung kain nyo pa sa labas, yung mga taga-probinsya, yun po yung magagastos ninyo. And then, during medical, ang advice ko lang po, magdala kayo lagi ng extra nyo during medical. And then, agahan nyo lagi sa medical kasi kung may mga ipaparimed sila, kung malayo kayo, probinsya kayo, pag may pinarimed sila, at least na extra money kayong dala and napupuntahan nyo na agad kung saan kayo i-refer na doktor and matapos agad yun. Kasi ang hirap ng pabalik-balik kayo, tas probinsya kayo, 'di ba? So, ayun. Extrahan nyo na lang and then agahan ninyo. So, ako nga taga Quezon City lang, pagod na pagod. Taga QC lang ho ako, pero pagod na pagod balik-balik dahil doon sa remed ko. So, opo, yun po yung nagastos. Yun po yung nagastos ko, ma'am. Nasagot ko po yung tanong ninyo. Yun po yung nagastos ko. Medical, yung fare. Siyempre, kung may sasakyan kayo, nag-drive kayo, yung gasolina ninyo, for sure. And the swab, yung pamasahin nyo papunta rin sa embassy, syempre, sa agency ulit. Tapos yung swab test, kung ngayon nagpapaswab pa rin sa Philippines sa lahat ng mga nag-exit ng bansa, yun, shoulder din po namin yun, or shoulder niyo yun, yung swab, or depende sa agency kung silang sasagot or ipapasagot sa inyo. So, yun po yung nagastos. Wala po kaming placement fee. Next! Meron po bang hindi natanggap kasi fake ang diploma? Huwag ko kayo mag-fake ng diploma. Yung mga agencies po ngayon sa Philippines, grabe, alam na nila, madetect yan kung fake yung documents mo or hindi. Especially yung agency namin, yung First Dynamic. Sinabihan kami na, don't you dare, sabi nila, huwag kayong mag-dare na magpasa ng mga peking dokumento kasi malalaman talaga nila and nakakahiya yun kapag nagpasa kayo ng mga fake documents. Yes, nalalaman po nila kapag fake yung documents mo. Yung agency namin, of course, may mga senaryo na silang ganyan na nalaman na fake yung pinasang dokumento. So, of course, hindi sila matatanggap pag ganun ho. Kasi nakakahiya yun sa employer, diba? Huwag ho kayo magpapasa ng fake documents. Okay? Good day po. Ask ko lang po kung need po ba ng complete yung COE. Salamat po. Of course, like for example, nilagay mo sa resume mo lahat na yung work mo. Kailangan may provide kang COE. Kung ano yung mga trabaho nilagay mo sa resume mo, mga work experiences mo sa resume mo, kailangan nakalatag din yung COE ng mga yon, ng mga nabanggit mo sa resume mo. Hello po, pwede po kaya maka-apply ng 41 years old, madam? Ulit. Hello po, pwede po kaya makapag-apply ang 41 years old, madam? Yes, of course. Hanggang 45, ang alam ko po, 45 years old yung tinatanggap. Pero may mga agencies na kahit alam nyo, mayroon akong katabaho na lagpas 45 na siya. Like, turning 50 na nga siya pero natanggap siya. Alam mo yun, depende talaga, siguro nakita ng employer yung work experience niya, and then, depende. Ang alam nyo, magpa-final, ang tawag doon, yung alam mo yung niyan, yung employer. Kung alam niyo sa employer kasi walang problema when it comes to age eh. Dito kasi kahit ang tanda-tanda mo na pwede ka magtrabaho talaga dito. Senior ka na, nagtatrabaho ka pa dito. Ang dami namin katrabaho sa Flex na senior citizen, guys. So, may mga kakilala rin ako na mga Pinoy na nakapasok na lagpas 45 sila. Kaya try lang ng try po. Next! Ma'am, ask ko lang if strict ba sila sa malabo o mata. 20/20 vision ang grado ng mata ko.
pwede ba gumamit ng reading glasses if in case? Thank you. Yes, of course. Ako, malabo mata ko. Hindi naman super labo, but meron akong reading glasses, pero hindi ko ginagamit kasi ayoko masana yung mata ko. Meron ako, but dinala ko siya during medical. Dala-dala ko yun. Kasi talagang hindi ko talaga mababasa yung pinakamalayo na yan kapag hindi ko suot yun. So, sinabi ko doon sa medical na may reading glasses ako at kasi hindi na ganun kalinaw yung mata ko. And then, yeah, pinasuot nila. Sinuot ko siya, so, pinabasa. Nakbasa ko lahat. Pinatanggal. Tinignan pa rin nila yung kapag wala yung salamin kung gano'n nga ba kalabo yung mata ko. So, hindi ko talaga nabasa yung malayo. Kaya okay lang yun. Wala naman naging problema sa ganun, sa mata. Kasi kung malabo naman yung mata mo, edi magsalamin tayo, diba? Saka hindi naman mahigpit dun sa company na flex yung mga malalabo ang mata. So, ayun. Okay lang po yun. Next is, ma'am, ask ko lang po, mahigpit po ba sila sa colorblind? Yes! Hindi ko sinasabing lahat ng company magiging mahigpit sa colorblind, pero yung flex is yes. Yun yung pinaka-take note nila talaga sa agency na kailangan hindi ka colorblind. Yeah. Pero sa ibang company, for sure, hindi naman ho. Okay naman ho siguro yung mga colorblind. So, yeah. But the flex is mahigpit sila sa colorblind. Okay. Meron ditong may nagpapa-shout out. Okay. Pa-shout out dito sa farm sa Gavin Vencelo, Hungary. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Gavin Vencelo sa Hungary. Hello po, shout out sa inyo dyan sa mga nagtatrabaho sa farm. Mag-iingat po kayo palagi. At sana na-pronounce ko ng maayos kung saang lugar yan. Dito sa Hungary. Hello po, shout out. Ang pangalan ng kanyang YouTube is Bisaya 2022. Hello po. Thank you. First time may nagpa-shout out. Eto, basahin ko ba to? Super thank you po sa tips. Thankful ako kasi nakapasa ako kahapon sa interview. Paulit-ulit ko pong pinanood yung video nyo and dun talaga sa last question na kung ano daw, yung question ko sa kanya is tinanong ko kung nakapasa ba ako sa interview at ayun, napatawa ko din yung employer. Hey, thank you so much po for sharing your experience. Ay, thank you. Salamat dahil nakapasa ka. Yes! Salamat din. Maraming salamat, madam, dahil dito sa mga tips mo natanggap ako sa Flex. Nag-biometrics at visa na ako last week. For PIDOS na ako this week. Wow! Flex Sharbar ako, madam. Oh, di tayo nagkita. Uy, maraming mga taga Sharbar na nalipat sa tab. Last year. No. Ayan, last year December, yung January. Yes, maraming nalipat. Isa ka ba sa nalipat? Kasi kung oo, medyo, siguro nagkita pa tayo ng January kasi buong January sa Flex pa ako eh. So, hello! Thank you! Sabi ko na nga ba namumukhaan kita, ikaw po yung isa sa reporter sa FPJ na palabas dati. Grabe, ang bilis lang ho, no? Namukhaan niyo pa talaga ako. Maraming salamat po. Next, thank you po for sharing your experience sa job interview nyo. Sobrang helpful. Salamat din po sa panonood. Okay. Salamat, ma'am. Kahawig mo si Katia Santos, lalo na sa panag-smile ka. Salamat sa pag-share ng nalalaman mo. God bless you. Ay, salamat po. Maraming salamat po. Grabe. Katia Santos. Wow. Thank you po. Sa apartment ko dati sa Siofok, si Kobko. Bye, Kobko. Yeah, tiyatawag din niya akong Katia Santos. Naalala ko tuloy. Thank you sa positive vibes, ma'am. Sobrang helpful po. Thank you. By the way, para po kayong si Constantino. The way magsalita, hand gestures. Hey, God bless. Wow. Ngayon naman si Yeng. Ay, talaga naman. Wow. Very artistahin. Uy. Salamat po. So, hindi ko yung mga pangalan eh. Okay, next. Ma'am, new subscriber niyo po ako. Salamat dahil nakakuha ako ng tips sa'yo. Ang galing mo magpaliwanag. Thank you so much, sir. Ang pangalan niya sa YouTube is dreamboy_28. Salamat ho. Next, malaking tulong yung tips mo about interview at nakapasa ako.
waiting na lang sa visa appearance. Samsung company ako. Salamat ng marami. Oh my God! Shout out sa mga taga Samsung! Wow! Marami tayong kababayan sa Samsung. Yes. Thank you. Thank you din po. Last na to. Such an interesting video of yours. Thanks for sharing. Watching from Dubai. New subscriber here. Oh, thank you. Oh, Dubai! Grabe, may nanonood sa akin sa Dubai. Salamat. Salamat po. Mag-ingat kayo lahat ng mga kababayan ko saan man panig ng mundo. Mag-ingat kayo palagi. Laban lang. Alam nyo yan, OFW life is lalaban lang tayo. And thank you so much for this kind words for me. Sobrang na-appreciate ko ito. Maraming salamat po. And yes, sa lahat ng mga katanungan po, I hope na nakatulong ako and nasagot ko yung ibang mga tanong ninyo. Hindi man ako professional, like really professional, pero shinare ko lang po yung nalalaman ko based on my experience. And yes, maraming salamat po. And see you in my next video, which is paano ako nag-resign sa company ko before. And yeah, the steps paano mag-resign dito sa Hungary. So, bye-bye! Thank you so much. God bless everyone!